Wala nang isang linggo bago ang Pasko, fully booked na ang ilang biyahe pa Bicol. May ilan ding maaga nang umuwi. Kalbaryo naman ang naranasan ng ilang motorista at biyahero dahil sa binubunong traffic sa Camarines Sur. Balitang hatid ni James Agustin. Marami ng fully booked na biyahe pa Bicol ng air-conditioned buses sa terminal na ito sa Cubao, Quezon City. Tulad halimbawa patungong Camarines Norte na fully booked na simula ngayong araw hanggang December 30. Punuan na rin ang mga biyahe pa Legazpi bukas hanggang December 29. Marami na sir kasi nag-open reservation kami is November 15. Kaya marami na pong mga nagpa-reserve. Yung walang reservation, pwede naman po silang sumakay first come first serve sa ordinary bus lamang po. Asahan na raw ang mas mahabang biyahe dahil isang lane lang ang nagagamit sa bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur na napinsala ng malakas na pag-ulan. Mabagal ang usa doon ng mga sasakyan. Malaking epekto sir kasi halos talagang doon tumatagal ang biyahe. Imbis na ang biyahe mapabilis, lalong bumagal kasi gawa nga ng masyadong traffic. Ano sir, one way tapos meron doon kalsada na wala nang lupa yung ilalim. Gawa ng nakarambagyo yung sa ulan. Si Robert at kanyang mag-anak maaga sa bus terminal. Ngayon lang daw sila ulit magdiriwang ng Pasko sa Naga. Iniiwasan lang din naman po maraming tao kasi nagpapabol po kami ngayong Pasko. Kasi magsama-sama po kami doon, laro na po sa Pasko po. Excited na ako sa Pasko? Opo. Si Aling Ide naman kadarating lang sa bus terminal mula Camarines Norte. Sinulit ang isang linggo niyang bakasyon. Nauna na raw silang nagdiwang ng Pasko ng kanyang mga anak dahil may trabaho pa siya rito sa Metro Manila. Siksikan po sa biyahe ay masyado pong maraming pasahero. Kaya saka nanganak po yung manugang ko, kaya ako nag-uwi. Sa bus terminal lamang ito, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero bukas hanggang sa weekend. Nagdagdag na sila ng mga biyahe patungong Bulacan at Nueva Ecija. Ang OFW na si Marife kadarating lang sa bansa noong December 14 galing sa Saudi Arabia. Ngayon lang siya ulit magdiriwang ng Pasko sa Nueva Ecija kasama ang buong mag-anak matapos ang 3 taon. Excited po. Siyempre po, iniwan ko po kasi yung mga anak ko, maliliit pa. Ngayon, medyo malaki na siya, may binata na din sa traffic po para maaga rin makarating ng San Jose. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, humina bilang low pressure area ang dating bagyong Kerubin. Huling namataan na pag-asa ang nasabing LPA 245 km silangan ng Surigao City. Sa kabila niyan, magpapaulan pa rin ang LPA sa Visayas at Mindanao. Shear line naman ang makakaapekto sa Quezon at Bicol Region habang amihan ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Ngayong Huwebes hanggang matitinding ulan o intense rains ang mararanasan sa Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Pinapaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Asahan naman ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon, ilang lalawigan sa Bicol, sa Central Visayas at maging sa Mindanao. Bumagsak sa 15 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City ngayong pong araw, habang 25.1 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Binaha ang ilang lugar sa Mauban, Quezon dahil sa patuloy na pag-ulan. Bukod sa pagbaha, problemado rin ng mga residente ang makapal na putik. Panawagan ng mga residente sa lokal na pamahalaan, solusyonan ng problema sa palagiang pagbaha. Sa Timona naman, binabantayan ng MDRRMO ang mga ilog na malapit ng umapaw at posibleng magdulot ng pagbaha. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa probinsya. Pag-aaralan ng Bureau of Corrections kung pupwedeng isama ang mahigit 14 na taong pagkakakulong ni Mary Jane Veloso sa Indonesia sa pag-compute ng kanyang Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa ilalim ng GCTA, pwedeng mabawasan ang haba ng pagkakakulong ng isang PDL kapag siya ay may magandang record. Isa rin po ito sa batayan ng pagbibigay ng parol o pagpapalaya sa isang PDL na nakapagsilbi na ng kanyang minimum sentence. Bukod sa parole, isa pang paraan para mapalaya si Veloso ayon sa Department of Justice
ang executive clemency na tanging presidente lamang ang nakapagbibigay. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala pang desisyon kaugnay rito ang palasyo pero pinag-aaralan na nila ito. Nasa Correctional Institution for Women ngayon si Veloso kung saan siya mananatili ng 2 buwan bago ilipat sa maximum compound. Sa ibang balita, pasintabi lang po isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa ilog sa Antipolo City. Ayon sa nanay ng biktima, nakipag-inuman daw sa mga katrabaho ang anak niya bago nawala. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ilang residente ang nakapansin sa isang palutang-lutang na bagay umaga noong December 10 sa ilog sa Sitio Sagipin, Barangay de la Paz, Antipolo City. Dumulog sila sa barangay na agad naman daw rumisponde. Nakita ko po may mga tao, pinanonood nila nga nakalutang yung tao. Ang speak ko ay manikin lang. Sa videong kuha ng isa sa mga residente, kita ang isang lalaki na hinihila ang tila manikin. Tao nga, hindi manikin. Tumambad sa mga residente ng Barangay de la Paz ang malamig na bangkay ng isang lalaki. Wala naman nakita sa kanya na sugat, wala o sakal o anuman. Walang nakitaan siya na kung anong parte na katawan na bugbog. Kinilala ang biktima na si Melvin Restre, 26 anyos na construction worker. Ayon sa ina ng biktima, December 8 ng umaga nang huli niyang makita ang anak. Nagpaalam daw siya na makikipag-inuman sa kanyang mga katrabaho. Tapos yun, hindi na siya nakabalik. Ang akala ko, nasa barak na siya. Tapos hanggang sa tagpuan na lang siya na nakalutang na doon sa tulay. Mukha na hindi na makilala. Pero sa damit, saka sa mga porsiras, doon ko nalaman. Saka doon sa mga paan niya, na siya yun. Dagdag pa niya, wala naman siya nakaaway, saka nakaalitan. Manawagan ko sana sumurrender na yung gumawa sa kanya. Kung ano mang nangyari. patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang backtracking sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Overall champion ang Filipino jet ski racer na si Anton Ignacio sa World Grand Prix No. 1 Waterjet World Series 2024. Parehas sa expert runabout 1,100 stock category. Wagi kasi si Anton sa 3 serye ng kompetisyon na ginanap sa Poland, Amerika at Thailand. Ang pinakabago ang kanyang silver medal sa ikatlong round na nangyari sa Thailand nitong linggo. Congratulations Anton and good job!